Sa kaugnay pong balita, nanawagan naman ang iba't ibang civil society organization at universidad sa bansa sa mga mambabatas na dumalo at makibahagi sa pagdinig ng panukalang Basic Law on the Bangsamoro Autonomous Region o ang BL-BAR. Ayon po sa mga ito, dahil sa kawalan ng quorum, patuloy na nakabinbin sa Kongreso ang naturang mahalagang batas. Yan ang balitang tinutukan ni Princess Habiba Sari. Nanawagan ng iba't ibang miyembro ng civil society organizations at maging ang nasahanay ng edukasyon sa mga mambabatas na gawin ang kanilang sinumpaang tungkulin, lalo't nakabinbin ngayon ang panukalang Basic Law on the Bangsamoro Autonomous Region dahil lamang sa marami ang hindi pumapasok dahilan ng kakulangan ng boto sa mababang kapulungan. Napag-alamang patuloy na magsasagawa tulad ng mga panawagan sa Kongreso ang Mindanao-based CSOs hanggang sa ang mga mambabatas ay dumalo na lahat sa mga sesyong tumatalakay sa BL-BAR at masigurong may quorum ito upang magkaroon na ng deliberasyon at masigurong maipapasa na ito. Ayon kay Attorney Romeo Cabarde, Chair ng Ateneo de Davao Community Engagement and Advocacy, dapat umanong ikonsidera ng mga mambabatas na ang nasabing panukala ay hindi basta lamang ordinaryong binubuong batas dahil ito anya ang resulta ng 17 taong negosasyon sa pagitan ng pamahalaan at ng mga Moro sa Mindanao na siyang sumisimbolo sa pagkamit ng self-determination ng mga ito. Dagdag pa ni Cabarde, ang BBL ay ikinukonsiderang karapatan ng Bangsamoro na siyang naaprubahan at napagkasunduan sa ilalim ng nalagdaang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB. Anya, marapat lamang na ibigay sa Bangsamoro ang tunay na political autonomy at hindi itrato ito bilang ordinaryong local government unit lamang na siyang alinsunod sa konstitusyon. Maliban sa mga CSOs, matatandang nagkaisang nagpalabas din ng kanilang pahayag at suporta ang mga presidente ng iba't ibang sangay ng Ateneo University ukol sa panukalang batas sa pagpapalabas nito ng a 10-point agenda for a Bangsamoro Basic Law. Anila, ang mga mambabatas ay di lamang tagagawa ng batas kundi sila din ang tagapagtaguyod ng kapayapaan. Dagdag nila, hindi katanggap-tanggap na sila ay hindi dumalo sa mga sesyon dahilan sa takot o sa kakulangan ng sinseridad magserbisyo sa bayan. Ang nasabing pahayag ng mga pinuno ng Ateneo ay nilagdaan mismo nila Ateneo de Davao University President Father Joel Tabora, Ateneo de Manila University President Father Jose Ramon Villarin, Ateneo de Naga University President Father Primitivo Veray Jr., Ateneo de Zamboanga University President Father Karel San Juan, Xavier University President Father Roberto Yap. Ika-27 ng Marso taong 2014 nang malagdaan ang makasaysayang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro sa pagitan ng gobyerno at ng MILF na siyang tumukoy sa pagkabuo ng BBL draft. Magugunit ang ika-10 ng Setyembre na ang bill na ito ay ibinigay mismo ni Pangulong Benigno S. Aquino III sa Kongreso. Inaasahang maipapasa na ito sa bago na naman itong deadline sa ika-16 ng Disyembre ngayong taon. Para sa Telebisyon ng Bayan, Princess Habiba Sari.